Hi guys! Unbox tayo ulit. Ito ay gaya ng nasa description ay 27 watts na phone cooler na pinaka-latest version ng Memo DL16 ang pangalan. So sa sobrang init ng panahon, nag-iinit na rin ang aming mga cellphone. Kaya ang gagawin ko ay dalawa kami makikinabang dyan. Pwedeng ako, pwedeng si girlfriend kasi yung phone niya minsan pag ano yung mga phone kasi pag nag-record kayo ng mga video or nagla-live kayo, nag-iinit yan. Or kapag nag-video call kayo, nag-iinit yan. Ganito nag-recording ako sa X3, nag-iinit yan kaya may cooler yan. So required na gumamit ng phone cooler unless nasa loob kayo ng room na may aircon, pero iinit din siya eh. Hindi nga lang kasing init nung regular room temperature, pero iinit yan. So proceed tayo sa unboxing. So yun na nga guys, start na tayo sa unboxing. Ito na yung item. Ang ganda siya. Actually delivered doon ng Shopee Express. Ngayon lang ako nakakita ng delivery na malinis. Siguro kasi may edad na yung nagdi-deliver, parang senior na si Kuya Dennis. Hindi ko alam yung apelido niya, pero ito na yung pinakamalinis na package na nakuha ko. Galing sa Shopee. Kasi the rest madumi, hindi ko alam bakit, pero ito malinis. So let's do this unboxing. You know, nahihirapan ko pa. Ito na pala yun. O, diba? So ang ganda ang pagkapack ni seller. Ito siya. I-microscope ko muna yan. So yan, sprayan ko na yan guys. Sensya na kayo, ayoko lang talaga na madumi kasi malinis tong aking cute table. So proceed. Let's proceed. By the way, nangalay na yung legs ko. Kakangali pala tong ganitong pwesto. Buti na lang madaling kuhanin ang item. Yun no. Nice. Okay, natin gawin. Megus muna. So yun na nga. Kita nyo naman. Ito na ating item. Siya ay tada! All around Chinese. Ang sabi dito ay AI Intelligent Frequency Conversion. Wow. And 27 watts. Overclocking technology talaga. Ayos 3 gears. Freezing. 3 gears of freezing feel. Ito sabi nito mga ito, meron lang masabi. O, ayan o. Tapos ito sa likod. So, hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. Pwede nyo i-pause, tapos i-google lens nyo para ma-translate yung mga galawan natin. Actually, yung ginagawa ko. Ewan ko kung ma-edit ko yun mamaya. Pero, sige, try natin. Galing nga pala ito kay Vendark, ang ating local seller ng mga Memo na coolers. Okay, so tingnan na natin kung ano laman. Todo! Laman ng box ay instruction manual. So yan, instruction manual. Ano sabi dito? Pre all around Chinese ulit. Hopefully English ang likod. See? So ito yung item. Ito yung details niya. I-post nyo na lang ha kung gusto nyo makita kung anong gusto nyo sabihin. Specifications. Yan. May AI instructions pa. And then yung warning. And yung declaration of conformity. Ewan ko ano yan. Legalities. So yan, i-post nyo na lang yun guys. Ako ay mag-i-spray. So guys, ito yung cable nya. Actually makapal siya kasi kung 27 watts naman yung gagamitin natin na power, kailangan maganda. Kasi parang charger lang yan. Kung magamit ka ng mataas na wattage ng charger at saan gagamitin mo ay hindi naman kaya yung ganong power, so hindi maganda yung delivery ng kuryente. So ito, ewan ko bakit violet yung kulay nya. Ito ba? There you go. So 27 watts yan, red. Ganda. Quality. Tapos, ito na yung mismo item. Tingnan na natin.
tingnan na natin ang mismong item. Ang alay na ako sa akin posisyon ay kabalot pa ng black. Parang saklot. Saklot. So yan siya. Woo! So naiintindihan ko na ngayon sinasabi ng mga ibang reviewers or unboxers na may pagka-transparent yung itsura niya. Actually medyo transparent siya yan. Ewan ko kung kita nyo pero tanaw yung loob. Tapos dito yung fan. Ilang blades yun? 3, 6, 9 blades na fan. And then dito yung wow, nalipad pa. So wait, tapo ko lang to. So yan nga, ito yung exhaust. Actually ito yung higop, panghigop nya. Ay hindi, andito pala yung intake, andito yung exhaust sa paligid. So ito, and ito. Pinagkaiba niya sa Black Shark kasi dito lang. Ito, may taas at baba. So mas maganda yung heat dissipation, di ba? Then ito yung likod, yung malapat sa phone. Please stir off the film before use. Ano ba? Yep. Sige, tagalin natin yan. Pero lilinisin ko muna. And, yan. Ito lang yung nagagalaw or movable part sa kanya. Ang isa sa mga reason kaya ako binili ito kasi kita nyo naman na madali siyang i-move. Hindi katulad ng DL05 na meron ako. Ay talagang effort pag bubuksan mo siya. Ito nga pala yung power button. Nandyan yung mamimili kayo ng modes. Tatlo yan. So, ilinisin ko muna to. May dumigal. Wait lang. So, yun na nga guys. Nalinisan ko na. Nabindisyon ako na ng alcohol. Para legit na malinis. Feeling ko hindi naman tatama itong ating mga gilid-gilid sa mga ano. So, ewan ko. Tatry na lang din natin. Tanggalin na natin tong film. Kaya pa magpatanggal ng film. Ayun. See? Kanya? Ooh, that's satisfying sound. So, para siyang, ano ba siya? Hindi ko ma-explain kung, yeah, parang, wait lang ha, kakapain ko pa. Kung nakikita nyo, para siyang silicone. Medyo similar dun sa likod ng Black Shark Fun Cooler 2. Yeah. So, nasabi dito, pwede namang gamitin to sa below 27, pero recommended na dapat above 27. So, we'll see. Okay guys, so ito ko lang sa inyo ng mabilisan. Ito yung rated input nya. So, dapat ito yung binibigay nyong electricity, which is 9 volts, 3 amperes, equivalent to 27 amps. Meron naman akong charger ni Poco na hindi ko naman lagi nagagamit kasi hindi ko na rin nagagamit masyado yung phone. Pang record na lang tong phone na to. So, gagamitin ko dito. And then, yung, oh yeah, by the way, Type-C nga pala yung connector na ito. Nasa ilalim. Yo. See? Okay, so ito yung setting niya. So, first press nyo is icebound. Second press is freezing gear, yung pinakamalamig. And then yung third yung AI. Sabi nung isang unboxer natin is kapag nag-AI ka daw, constant yung temperature na 15 degrees Celsius. Ayan o. Ano ba? Yeah, 15 degrees. Yun yung intelligent frequency. So, hindi daw masyadong magmamoist yung likod. So, try natin. So, ito na guys. Ito yung charger ni Poco. Yan, nakita nyo dyan. 27 watts yan. Kung kita. Yan, andyan 27 watts. So, pwede. Subukan na natin. Okay. So, pagbitan natin. Ox. Nilaw. Indicating na may power na. Start tayo sa 23. Okay. Sakto lang yung tunog niya guys. Kung maririnig niya. Lagay ko yung mic. Okay. So bumaba agad ng 17. Kita nyo naman nagmo-moist na. Ooh, wow. And then tama din yung ibang reviews na ang lumalamig lang daw is yung part na to. Siguro kasi nandyan yung Peltier. And then dito hindi daw masyadong lumalamig. Well, hopefully lumamig din siya pag tumagal. So, right now, nasa 14. Bilis Try natin babaan pa. Holy shit. So, yun, nagbago din yung level nung snow symbol. Nasa pinakataas siya kanina, ngayon bumaba na.
and naging 10. Biglang tumalo ng 10. Medyo matindi yung okay, so nag 9 and yan, bumulis na. Oh, ang ganda, nakakatuwa to meron akong meron akong bagong gagamitin na palamig sa aking phones. Yung intention yun naman talaga, intention nila. Ang disappointing part dito is hindi nga masyadong nalamig yung part sa baba, unlike sa Black Shark. Kung ano yung nakalagay na may rubber, lahat yun nalamig. Wow, malabas ang init magkabilang side. Gandang dissipation. Anong problema lang dito is medyo mahirap linisin. Sa Black Shark kasi, ito pwede mo itong linisin, pero dito medyo makitid So ewan ko paano linis gagawin natin yan. So yan, nasa 11 na siya. Try natin mag AI. O yun, diba sabi sa AI 15 lang 15 tunog niya. Malakas na konti compared din sa kanina, pero pwede na. Ganda siya. Tapos pag pinindot ulit natin is mag-off na yan. Okay. Alright. Pwede. Hard plastic. All goods. Hindi ko lang pwede bang tanggalin to para linisin. Hindi ko lang kung may ganong option. Baka. Sana. Pero kahit tanggalin mo kasi siya, may harang pa rin na plastic So, ang benefit lang nun is matatanggal mo tong part na to. But, nope. I think, yun na yun. Kaya natin ulit, natuwa ako dun Hindi na kailangan ng app dito pag ginamit mo siya, like sa Black Shark fan cooler. Kailangan may app ka para ma-adjust mo. Ito, may physical button siya. So again, nandun tayo sa level 1, nandun yung star or snow symbol. Pag pinindot mo yung 2, bababa siya, mas bibilis. And then automatically nag-jump yung yung number from 24 naging 16 agad. Parang sure sila na 16 agad As in, lumabig agad ng ganun yun. Oh well, sige, sabi nila Pero yan, ganda, goods. Balik tayo sa main cam. Woo! So yun nga guys, natapos na ang ating demo, ang ating pag-test dito sa item na to. And ang masasabi ko ay maganda naman siya. Although hindi ko pa na-try sa mismong gaming or editing ng video or anything else na pwede na-produce ng heat sa phone. But overall, okay naman siya. By the way, pagka share ko lang din, normal practice kasi pagka in-off nyo to, so di ba mainit siya, in-off nyo. So wala nang magpapalamig ng cooler. So parang mabahaba yung buhay niya. Sa akin, ang ginagawa ko is nilalagyan ko ng ganire. Nakikita nyo ba? Ito. So ito ay ordinary yung fan lang. USB fan. So, ang ginagawa ko dyan is nilalagay ko sa intake vent nung coolers. Mapa Black Shark yan or Memo. Para although naka-off na yung item, hindi na siya nagpapalamig. Naiiwan kasing init dun sa mga heatsink. So, ang ginagawa ko, ino-on ko yun para may nagpapalamig pa rin ng heatsink niya. So, yun na nga. Ang masasabi ko sa item ay okay naman. Siguro test ko muna din, pero overall okay naman siya. Quality naman yung itsura, ganda naman yung design, and ano masasabi natin, nakakatuwa yung yung button niya. Hindi mo na kailangan ng app, so rektang lalamig siya pag kinakailangan mo. Tapos nabilis din lumamig kasi di ba nung tinodo ko siya, tumalon agad yung temp. Feeling ko accurate naman kasi lumakas nga yung kung ba naman bigyan ng 27 watts, hindi ka ba naman lumamig agad, diba? So kung 27 watts yung nakalagay doon tapos inon mo ng naka-max, malamang bababa talaga yun kasi nakadepende lang naman yung Peltier kung paano niya palalamigin yung isang bagay sa lakas ng kuryente yung dumadali sa kanya para mag-produce ng heat and cold. So kaya nga may lumalabas na mainit kasi gumahan yung kuryente, matik. Kung ano yung yung nasa taas yung init, nasa baba lumalamig. So, ewan ko sino naka-invento nun, pero genius
taste of both worlds ang datingan. So, yun na nga. Sana nakatulong yung review. And, ewan ko, pang ilang cooler ko na ba to? Kasi meron na akong nasirang DL1, DL2. Tapos, bumili ako ng DL05 na ginagamit ngayon ni... Ito. ni Infinix. Kasi, hindi ko mailagay yung DL05 dyan sa Poco na nag-recording ngayon. Ako magpakarte ng phone na yan eh. So, yun. Tapos, so ilan yung nabanggit ko? 1, 2, tapos si DL05, tapos si Memo. Si Memo na magnetic phone cooler. Memo din to. Tagal na to. Tapos, may isa pa akong cooler na unbranded. Yung silver. Makikita niyo sa mga unboxing ko. Silver kulay nan. And then, si Black Shark Fan Cooler 2 Pro. Yun. Yung pinaka the best so far. And then, ito. Si DL16. So, yun. So, guys, lalagay ko na lang yung link sa baba. Kung gusto nyo bumili, i-click nyo lang yung link. Maglalagay ako ng alternative link kasi yung, for some reason, yung link na ginagawa ni girlfriend para siya ay may commission, hindi gumagana. So, tulad yan, binili ko yan. Walang lumabas na commission sa kanya. So, ewan ko kung ano problema ng Shopee. Pero, bypass na natin yun. So, lalagay ko yung alternative link ng mismong seller para kung hindi gumana, dun sa link ni GF sa video, punta kayo sa link ni seller. Mabilis lang siya ma-ship kasi in-order ko ito nung isang araw. And then, kinabukasan, na-ship out na. And then, today, so, na-deliver din agad. Good job, seller. And good job din sa item. Again, thank you so much sa mga nanood. Be safe, ingat kayo. Sa Caloocan na, ulan na daw. 2 hours at least. Since yesterday. Sa atin dito sa south, wala pa. Sobrang init, hirap matulog. Ingat kayo sa heat stroke. Diba? Nga pala, like, share, subscribe. Bye. May tanong kayo, mag-comment. Bye.